Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text lamang ng inyong mga tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. And first question natin coming from Merlina Mario. Magandang umaga po, attorney. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa kaso ng asawa ko. Isa po siyang foreman at may nakontrata, kaso po nalugi gawa ng mababa ang presyo niya. Ngayon po nagkasundo ang asawa ko at ang nagpagawa ng bahay na tatapusin ng asawa ko ang kontrata sa kanila na nalugi. Pero yung magagastos sa pangsahod sa mga tao ay babayaran ng asawa ko sa loob ng 2 taon. Kaya yung utang ng asawa ko sa kanila ay yung binayad sa mga taong nagtatrabaho sa bahay nila. Kaso po hindi yun nabayaran ng asawa ko sa loob ng 2 taon dahil sobrang hirap ng buhay namin. At hindi siya makapagtrabaho na maayos gawa na nagkasakit siya. Kaya ngayon po ay kinaso sa kanya ay kasong breach of contract. Makukulong po ba ang asawa ko? Maraming salamat po. Ayan nakakalungkot naman ayun na may mga unfortunate events syempre na mangyayari doon sa implementation ng ating mga kontrata katulad nga nito. At yung pinakatanong niya ay makukulong ba yung kanyang asawa? Ang sagot natin na mabilis hindi naman makukulong yung asawa niyo dahil dito sa ating kasong breach of contract. Yung breach of contract po, isa itong civil case. So kung i-compare natin sa isang criminal case, yung criminal case ito ay yung mga nasa ilalim ng revised penal code. Ayan at yung mga special laws natin. So ang kaparusahan sa mga criminal na kaso or criminal cases ay pagkakakulong at multa. Ngayon iba yung sa civil cases kasi sa civil cases ito ay sa ilalim lamang ng civil code So dito wala naman kulong pero kayo ay pwedeng magpagbayarin ng damages. Kaya wag kayong mag-alala, hindi naman makukulong yung asawa ninyo basta harapin lamang yung kaso at syempre bayaran naman yung ipag-uutos na bayaran ng korte. So usually dun sa breach of contract natin, syempre may kontrata kayong pinirmahan, may mga stipulations yan. At nakalagay dyan, kapag kayo ay nag-violate doon sa kontrata, ibig sabihin lumabag doon sa mga provision ng kontrata, ayun nga, kakasuhan kayo ng breach of contract. At syempre sinasabi din dyan kung magkano yung babayaran yung damages kapag kayo ay lumabag doon sa kontrata. At usually meron din yung demand for specific performance. Ibig sabihin, kailangan nyo gawin yung ipinangako ninyo na obligasyon ninyo sa ilalim ng isang kontrata. At kapag hindi nyo nagawa, maaari itong ipagawa nung taong nagdedemanda sa inyo sa ibang tao at your expense. So babayaran nyo yung nagastos nung tao para syempre yung obligasyon ninyo doon sa kontrata ay magawa ng ibang tao. So kayo ang magbabayad nun. At karaniwan nga din nakaakibat ng mga breach of contract natin ay syempre yung damages damages na ating ilalim ng ating civil code. Meron tayong moral, exemplary, nominal, temperate, actual, tsaka liquidated damages.
So madami ho yan, depende ho sa mga ipag-uutos ng korte. Pero halimbawa nga ho, yung actual damages. So magkano ho ba yung actual na halaga nung napinsala or magkano yung halaga ng kontrata na dapat na pinerform or ginawa ng isang partido. Meron din ho tayong tinatawag na nominal damages. Ayan ho, no, yung mga maliliit na damages ho yan na ina-award ng korte. At meron din ho tayong moral damages. Kung ito hong moral damages, mahalaga ho ito ha. Kasi ho, minsan syempre, no, dahil nga ho hindi nasunod yung kontrata, ay meron hong mga tao na talagang napunta sa depression, anxiety, sleepless nights, ayan, hindi ho makatulog dahil sa problemang na dinala nung paglabag doon sa kontrata, ay babayaran din ho yan ng korte ng kaukulang halaga ho, no? Moral damages ho ang tawag dyan. So yan ho, dahil civil case ho, ang breach of contract, hindi naman ho ito, wala hong kulong dito sa inyong para sa inyong asawa. So mahalaga lamang ho harapin niyo yung kaso at syempre ho magbayad ho no nung penalty or nung obligasyon ho no na ipag-uutos ng korte at kung may mga damages ho na kabilang sa kasong ito.